video ay gagawa tayo ganito, ng napakasarap na gagawa tayo ng poached bar makapuno flavor at cake. So gagamit tayo ng ito yung mga tipid ng version. Gagamit tayo ng poached bar na buko pandan. Meron din tayo na syempre ang ating condensed milk na buko pandan at meron tayong jelly powder. Siyempre gagamit din tayong cornstarch at saka ng evaporated milk. Sama-samahin lang natin muna ang ating mga ingredients. Tapos lang natin. Diba, ang ganda ng aking kawali. Kulay green siya. Pandan talaga siya. Tapos, 1/4 cup lang ng ating cornstarch. Cornstarchy. 1/4 na cornstarch. And then, ganyan. Dapat siya ay may makapuno kasi wala kang makapuno. Kaya, ganyan lang muna siya. Kaya hanap tayong makapuno. And syempre, meron tayo dito ng condensed milk. Evaporated milk pala. So, since kakaunti lang yung ating umabot ang ating evaporated milk. So, ito hindi ko rin ito todo dahil ayaw ko ng matamis. Ito isang lata to dapat. Ayaw ko ng super tamis. Minimal lang natin ang tamis. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng syempre tubig. Yan, 2 cups yung pinuhos ng tubig. 2 cups na siya. Hindi ko lang napakita yung 2 cups. Pero 2 cups talaga siya. And then, halo-halo ganun lang. Halo-halo. Pag kulang ang tamis, dagdagan ko pa. Pero dapat siya isang lata. Kaya lang, ayaw ko na masyadong matamis kasi. Ayaw ko magaling sa matamis. Kailangan durugin natin ang buo-buo pa. Halo-halo. Kasi hindi siya nakasentro. Buko pandan. Buko pandan cake. Kasi lahat ay buko pandan halo. Tagal maghalo in fairness Diba? So, salain ko yung mixture para siguradong wala siyang buo-buo. Kasi, diba sinala sablay? Kaya nakabuhay na po ang ating apoy. Binuksan ko na yung ating apoy. So, very low heat lang to. Hanggang sa kumulo lang. Halo-haloin lang natin. Ang ganda ng kulay. Perfect. Ayan. Palalaputin lang po natin. Hindi ko alam po ilang minuto ito. Basta hanggang sa lumapot lang siya. Halo-haloin lang. Ganyan lang. Halo-halo. Ayan, medyo malapot-lapot na siya. Hindi ko alam kung ilang minuto na to.
Medyo binawasan ko yung sukat niya ng gatas kanina kasi wala na. Siguro mga 3/4 cup lang siya ng, ah, hindi pala 3/4. Ano siya, mataas na kalahati ng isang lata. Ganun, 3/4 nga ba? Kasi dapat isang lata kaso wala na. Wala, walang put na. Lapot-lapot na. Slightly lapot lang. Para mabilis tumigas. Ayan, lapot na niya. Ayan, malapot na talaga siya. Ay, ang ganda ng kulay. Ayan, napakahina talaga ng apoy ko. Ay, ang cute ng kulay. I love it. Patayin ko na yung apoy at i-ready naman natin ang ating baking pan with fudgy bar. Hindi pa, umak na siyang masarap. Pwede talaga siya. Ito naman yung ating baking pan na gagamitin. So, yan, maliit lang. Yan lang kasi ang may design. Natatanggal ang takip. Ayusin lang natin. Hindi ko alam kung anong kakalabasan nito. Maliit yata yung pan. Dapat yata hihiwain kong fudgy bar pala. Kasi ano siya. Parang, ikaw ba na lang. Try lang natin kung anong resulta. Kasi, maano siya eh. Parang kukulangan ng aking ano kung napasama na yung balat. Hindi po kasama yung balat. Yan. Para masaya. Kasi mamaya ay baka kulangin. Kasi 5 pieces lang ang ating fudgy bar. Fudgy bar. Diba? Yan. So, ganda naman. Ganda naman ang kulay. Kaka-inlove yung kulay niya. Habang tulog si Lola Bash, gagawa muna tayo nitong masarap na merienda. Kasi yung mga sulok-sulok nito wala pa eh. Diba? Yan. Yan. Matangay na. Para meron yung mga gilid-gilid. Kinamay ko na malinis naman yung kamay ko. Naghugas ako kahapon. Okay, napakaganda ng kulay. Naghugas ako kahapon ng kamay. So, ayan. At ilatiin natin ng ganyan. Para maisingit natin sa mga gilid-gilid. Narinayin kay, kaya rin pa ulit ano. Napahirapan ng mga buhay. Para hindi ko alam kung lulusot ba yung ano niya eh. Parang hindi naman kasi napakalapot naman ng aking solution. Yan. So, yummy. Check natin dito. Nako, butas-butas pa pala dito. Malaki pa ang butas niya. Yan. Nakikita lang kasi ako sa molder na to. Hindi ko alam, ito lang nakita ko dito eh. Hindi ba? Naku, may butas pa. Kulang ang ating fudgy bar. Kasi dapat siguro mga 6 pieces or 8. Yan, lagyan natin doon sa sulok yung iba. Makalumusot. Ayan. So, yummy. Diba, ang saya. Hindi na ako nag-gloves. Hindi na ako nag-gloves kasi pang akin lang naman to. Pero kung pang iba, di gumamit kayo ng guantes Tapos, ibubuhos na natin ang ating masarap na mixture. Diba yan? Mixture. Oh! Parang lava-lava cake na talaga siya. So, mainit pa pala. So, tipid daw ito na version, ewan. Kano bang cake yun? Kasi dito sa aboard, mahal. Pinakamaliit, $80. Super maliit na maliit. Oh, sarap. Kaya lang, wala akong pang-toppings. O, diba, makulay. Makulay ang buhay.
pouch. Tuklatan lang natin. Diba? Kasi akala ko napatay yung ako, hindi pala. Itak-tak. So, kaya lang natin lumamig. Yan. So, yan. Maganda siya. Hindi siya tumusok. Kaya lang natin siya lumamig dyan. Sand later. I-check natin mamaya. Lagyan natin ng cheese ang ating cake. So, yan. Malalagay yung aking grated cheese. Para makabalance yung lasa niya. Malaki. Diba ang saya? Malaki itong isa na to. Mamaya natin i-unmold. Diba? I-unmold. Tsaka palalagyan natin sa wrap. Para mas masarap. Ay, ang sarap. Punong-puno ng cheese. So, maganda naman talaga siya. Wow. Ganda ng kulay. Parang siya masarap talaga. So, this is the moment of truth. Bubuksan na natin. Dito natin. Kasi yung aking molder kakaiba. Nakatiwari. Maganda ang bigla. Wow. Amazing. Wow. Ganda ng design. Tapos, lalagyan natin siya na. May cheese na yan kanina kong ilagay. Yung bis na cherry ay ubas. Wala lang. Di ba ang saya? Ang ganda naman ng design. Ang cute. Ang cute niya. Tapos ating hiniwain at ang testing. Wow. Ganda siguro kung dapat pala dalawang ano siya. Hindi nag-melt yung aking cheese. Wow, sarap. Yummy. O, diba? May yummy. May yummy. So yummy. Testing nyo natin. O, diba? Wow. Perfect. Perfect bite. Let's eat. Sarap. Manipis lang yung aking Yan o. Sarap siya.